Usap-usapan sa Coron Island ang sinasabi ng kanilang mga ninuno tungkol sa isang napakalaking pugita na kung saan ay kumukuha raw ng taong gumagambala dito. Ang kwento tungkol sa malaking pugita ay nabuhay ng may nawawalang magkaibigang turista sa isla. Kinuha nga ba ng napakalaking pugita o ang tinatawag nilang manlalabyot ang dalawang turistang nawawala sa Coron Island? Ang kahindik-hindik na pagkawala nila ay nakuhanan pa umano ng video. Ano nga ba ang makikita sa video at kung bakit ang masaya sana nilang bakasyon ay tila ba nag-iisang bangungot? 15 magbarkada na galing sa Czech Republic ang masayang nagbakasyon sa isla ng Coron. Ngunit sa di inaasahan ay 13 lang pala silang makakauwi ng buhay sa kanilang lugar. 2 sa kanilang kasama ang naglahong parang bula at 3 oras pa nila napagtanto na ang 2 nilang kasama pala ay nawawala. Ang Kayangan Lake sa Coron ay isang banal na lugar para sa mga Tagbanwa at pinaniniwalaan na ang lawang ito ay pinoprotektahan ng mga anito. Sila raw ang nagbabantay at nag-aalaga kaya ang lugar na ito ay nananatiling maganda na tila ba isang paraiso. Noon ang Kayangan Lake ay pinagbabawal na puntahan, ngunit nitong 2001 lamang ay napagdesisyonan na buksan para sa mga turista. At ito ay naging isa sa mga popular na tourist spot sa Palawan. Ngunit nitong March 2017 ay biglang ipinisara ang lawa dahil sa hindi magandang trahedya na naganap. Ang isla ng Coron ay may 33 na mga karagatan, ngunit 7 lamang ang pinayagan nilang buksan para sa mga turista. Ang ilang bahagi ng karagatan at lawa kasi dito ay banal at pinagbabawalang puntahan. Kahit ang mga taga doon ay hindi maaaring basta-basta na lamang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Kailangan pang humingi ng pahintulot sa mga elders ng tribo nila at dapat pang magsagawa ng mga ritual upang makapasok sa lugar. Kapag napasok na ang banal na lugar ay dapat manatiling tahimik at kung magsalita man ay dapat gamitin ang kanilang sariling wika dahil kapag hindi ito nagawa ay tiyak na magigising raw ang natutulog na manlalabyot at usap-usapan na ito raw ay nanghihila pababa kapag nagambala. May kinalaman nga ba ang manlalabyot sa pagkawala ng 2 turista? Ating alamin. May 15 magbabarkada na mula pa sa Europa ang lumusong sa tubig. Doon nagsimula ang misteryo. 15 po yan sila na grupo, mga tourist. Sabi nila nawawala yung 2 nilang kasama. So yung ibang mga Tagbanwa, naglangoy tapos ang iba umakyat sa mga gilid-gilid ng kabundukan. Dahil sa pangyayari, ang mga Tagbanwa ay nagsilanguyan at umakyat sa gilid ng mga kabundukan at mga cliff para hanapin ang nawawalang 2 turista. Sinasabi na ang 2 pala raw ay humiwalay sa grupo at naisipang mag-explore sa ibang bahagi ng lawa. Ilang oras din ang ginugol nila sa paghahanap ngunit hindi pa rin nila ito nakikita. Samantala, ipinakita naman sa isang grupo ng media ang buong mapa ng Kayangan Lake. Sumusukat pala ito ng 24,000 hectares at ang Kayangan Lake pala ay nag-iisang binigyan ng titulo na ancestral domain, kasama na ang body of water nito. Ipinakita rin ng tour operator na si Ryan Pe ang sacred place na sinasabing pinagbabawal puntahan ng mga turista. At may nakatira umano ditong napakalaking pugita at kapag nagambala ay nanghihila ng tao pababa. Posible nga bang may kinalaman ang malaking pugita o manlalabyot sa pagkawala ng mga turista? Ano nga ba ang nangyari? Ayon sa balita, ang 2 binatang turista ay nalunod pala sa lawa ng Kayangan. Sina Martin Sefcik, 28 years old at Jacob Brazda, 24 years old. At ang nakakalungkot ng pagkalunod pala ng 2 ay nakuhanan mismo ng 2 biktima sa dala-dala nilang video recorder. Gabi na nang ma-recover ng mga rescuer ang katawan ng 2 turista.
Na-recover nila ito sa lalim na 22.8 meters. Doon nga ay natagpuan din nila ang dala-dala nilang kamera at sobrang nakakakilabot na nabidyuhan nila mismo ang kanilang pagkamatay. Sa ilalim ng pwestong ito nalutas ni Arne ang misteryo ng mga nawawalang turista. Kasama ang tagbanwang lifeguard ay sinilip nila ang lugar kung saan nakita nila ang huling sandali nina Martin at Jacob. Ang kamerang hawak ni Martin Sefcik sa sandali ng kanilang pagkamatay ay nahanap ni Arne sa ilalim at isinumitin niya sa Philippine Coast Guard at doon na nga nakita nila sa video ang buong pangyayari. Sa kasamaang palad ay di maaaring ilabas sa publiko ang nakuhang video dahil walang permiso galing sa pamilya ng namayapa at ang content ng video ay napakasensitibo. Ngunit isinalaysay naman ng Philippine Coast Guard kung ano nga ba ang nangyari. Makikita daw umano sa video na masaya silang lumalangoy at nagdadive sa lawa. Sa katunayan ay kaya nilang sumisid hanggang sa sahig ng lawa. May dala-dala rin umano silang deep gauge na sumusukat kung gaano na sila kalalim. Ngunit sa pangatlo nilang pagdive sa ilalim ay doon na sila nadisgrasya. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, si Martin mismo ang may hawak ng kamera at doon masayang nag-video sa ilalim kasama si Jacob. Nakita doon na nasa ilalim na sila ng 22.5 meters at sumenyas di umano si Jacob na umahon na. Ngunit sinabi ni Martin na pumunta muna sila sa may bahagi ng rock wall at doon na lang raw sila umahon. Dahil sa lalim nga ng kanilang kinatatayuan, ay naubusan sila ng hininga. Makikita sa video na si Jacob ay mahina nang gumalaw at dahan-dahan nang lumubog. Si Martin naman na may hawak ng kamera ay nagsumikap-sumipa. Ngunit unti-unti na nga ring nawala ng lakas hanggang sa nabitawan na niya ang kamera at tuluyan ng sumuko. Maliwanag ang nakuha sa video kung ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagkalunod. Naliwanagan din ng haka-haka na isang manlalabyot ang kumuha dito. Wala ring nakitang foul play sa trahedya, kaya naman ay maluwag tinanggap ng pamilya ang kanilang pagkasawi.